Siguradong hindi ito matatanggap ng mga loyalista. Mantakin mo ba naman, tahasang sinabi natong si Harry Roque na may problema sa pag-iisip etong si PBBM. Talaga po bang baliktad na rin ang kaisipan ng isang Harry Roque? Yung tinawag na may problema sa pag-iisip ay yung nasa Malacanang. At ang tingin niya kay Sara Duterte ay normal? Normal si Sara Duterte? Ang lala. Tapos yung nasa Malacanang, may problema sa pag-iisip. Marami pong mga good news, marami pong nangyayari sa bansa natin ngayon na pabor sa ating kaayusan bilang isang bansa. Ibig sabihin, unti-unti kasing nawawala yung mga balakid para tayo ay umunlad bilang isang bansa. Unti-unting nawawala, unti-unting napaparusahan ng batas yung mga taong gumagawa ng kabulastugan sa ating bansa. At yan ay, or isa ka na dyan, Mr. Harry Roque. O, sa mga loyalista, tawagin ba naman si PBBM na kuno ay may problema sa pag-iisip? Ang lala. Malala yan. Hindi tama yan. Nako, ay siguro talaga wala na kasing mapiga itong si Harry Roque. Wala nang maimbento para nga siraan yung nasa Malacanang. Kaya yan po ang nangyayari. Desperado na itong mga pahayag na ito ni Mr. Harry Roque. Tignan natin. Ito po yung pahayag ni Mr. Harry Roque. At yun nga, sinabi niya na may saltik. Yun ang term doon sa may problema sa pag-iisip, di ba? Ito yan. Doon sa pulburuan ni Pedro. Bagamat wala po itong katotohanan. Doon sa pulburuan ni Pedro. Bagamat wala po itong katotohanan. Ang issue naman po ay bakit hindi kasi sinasagot ng paratak na gumagamit na pinagbabawal ng droga ang presidente? Bakit hindi magpa-historical text? At nakikita man po natin kung ano po pwede mangyari wala sa tamang pag-iisip ang isang presidente. Yan. Ang sinasabi kasi ni Mr. Harry Roque, kaya daw siya tinutugis, kaya daw siya pinahihirapan at ginigipit ng administrasyong ito ay dahil nga doon sa kuno, sila yung naglabas ng polvoronic video. Hindi daw yung totoo na sila mismo or ang kampo ni Harry Roque ang naglabas. Sino kasi? Sa puntong yan kasi, ang niloloko nyo ay ang taong bayan. Una na siyempre, ang niloko nyo yung mga sarili nyo. Dahil peke naman yung video na yon. Hindi kayo makaget over. Wala kasi kayong makita na pwedeng iba to sa nasa Malacanang. Kaya kung ano-ano na lang, dumating sa punto na gumagawa kayo ng mga peking istorya para masira ang nasa pwesto ngayon. Para masira si PBBM. Ang totoong dahilan, kaya ka nagtatago sa batas, ay dahil sa maraming or sa pagkakasangkot mo sa mga illegal na pogo. Ay dahil sa iba pang kaso na isasampa sa'yo. Kaya ka nagtatago sa batas. Tapos sasabihin mo na may sira ang nasa Malacanang, may sira ang pag-iisip ng nasa Malacanang. Kayo po, Mr. Harry Roque, may dunong, oo. Pero sa tingin ko, hindi na normal ang takbo ng kaisipan nyo. Sa tingin ko, mas pwede kayong sabihin na may sira sa pag-iisip dahil sa mga ginagawa nyo, dahil sa pansariling interest nyo, kayo ay nagpagamit, na isangla ang kaluluwa nyo sa kung sino man, yan po ang nangyayari. Kaya napakadesperado na kayo naman ay mandamay ng ibang kapwa, ng ibang tao, katulad po ng nasa Malacanang. Dinadamay nyo na lang eh. Pero ang totoo niyan, kayo po ang pinakamalaking problema, isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa. Ano nga yung sabi ng Senator De Lima? Na ang administrasyong ito ay kabili-bili dahil iginagalang ang proseso ng batas. Ang mga legal na proseso ay iginagalang. Hindi katulad ng dating administrasyon ni Duterte, na balahura na hindi nakikita ang paggalang sa proseso ng batas. Dahil ang akala nila, or ang akala ni Digong, siya ang batas. Ang presidente ngayon, hindi yan umaakto
na tila ba ay siya ang batas. Nakuha mo?